Sister, gusto ko po sanang magtanong. Nasa aklat po ng Proverbs, chapter 25, verse 15. Sa Proverbs 25, 15, Yes, I long forbearance. A ruler is persuaded and a gentle tongue breaks ibon, oath sa pamamagitan ng mahabang pagtitiis. Ang pinuno ay nahihikayat, at ang maayos na pananalita ay nakakabali ng buto. Sister, pwede niyo po bang ipaliwanag itong verse na ito at paano namin ito ma-apply sa aming buhay? Sabi sa verse 15, By long forbearance, a ruler is persuaded and a gentle tongue breaks a bone. O sa pamamagitan ng mahabang pagtitiis, ang pinuno ay nahihikayat at ang maayos na pananalita ay nakakabali ng buto. Ang tinutukoy dito ay isang tao na may napakahabang pasensya, isang taong hindi basta-basta nadadala ng galit, ng matinding galit, ng init ng ulo o bad temper. Hindi sa halip kalmado, tahimik, mapayapa at may pasensya sa kanyang superior o nakakataas. Kasi binanggit dito ang ruler o pinuno. Yung superior pwedeng maging boss mo or manager ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Pwede rin siyang maging isang taong bugnutin o madaling magalit at sinisigawan ka. Isa kang empleyado lang o manggagawa doon. At sinisigawan ka niya at pinapahiya ka. Pero ikaw ay sobrang pasensyoso sa kanya hanggang sa makita niya ang payapa mong pag-uugali at dahil doon siya ay napapakalma. Kaya sinasabi rito na napapakalma rin na yung taong iyon, ito yung tinatawag nating good testimony. Kasi kailangan nating harapin yung mga estudyante sa paaralan, mga teachers o guro, o kung nagtatrabaho ka, yung mga supervisors, mga boss o managers, kahit ano pa ang tawag sa kanila or employers o amo. At yung mga taong may sarili nilang negosyo, sila rin ay nagiging boss o supervisor ng ibang tao, ng kanilang mga empleyado. Kaya kung ang empleyado ay may matindi o mahabang pasensya sa ganitong klaseng mga tao na madaling magalit, nagpapahiya ng iba, sumisigaw, nang iinsulto sa empleyado, o kahit ang mga guro sa mga estudyante ay ganun din. Pero kung yung estudyante ay may pasensya rin, napapakalma niya ang kanyang guro, ang kanyang propesor. Ganun yon. Sa pangkalahatan, itinuturo na ang pasensya. Kapag meron tayong pasensya, nasusupil natin ang maraming taong galit at matindi ang ugali o bad temper, gamit lang ang pasensya. Kaya sinasabi ng Diyos na dapat tayong maging patient o pasensyoso, meek o maamo, modest o hindi mayabang, magarbo, humble o magpakumbaba. Iyan ang laging itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya sinasabi rito, breaks the bone. Paano magiging kapakipakinabang ang pasensya na ito? Kasi kahit buto na napakahirap baliin, nababali niya. Ito ay isang simboliko. Ibig sabihin, pinalalambot niya kahit yung pinakamahirap pakisamahan. Kaya ang pasensya natin ay nakakatulong sa maraming tao. At gusto ng Diyos na tayo ay maging pasensyoso, mapagpakumbaba at hindi mayabang sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa ating marriage, pamilya, trabaho, pag-aaral, negosyo, sa lahat, ang pasensya natin ay dapat nangingibabaw. Yun lamang.